may isa rin pong nag-PM sa atin na parang bago nga daw siya makatulog or bago nga daw siya maidlip, pinapakinggan niya nga po ang ating podcast. No, so hindi ko po alam kung ako ba ay matutuwa or masasaktan. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako or masasaktan po ako kasi ginagawa niya nga pong pampatulog ang ating podcast. Imagine kabayan ka updates, no? So, kuda ako ng kuda dito. Aba, tinulugan tayo. Pero may mga iba kasi kabayan ka updates talaga. Ang hirap matulog. So, kanya-kanyang paraan, di ba? Kanya-kanyang paraan para makatulog, 'di ba? Yung iba nagbibilang na 1 to 100, yung iba nagne-Netflix ganyan. Ako para makatulog ako talaga kabayan ka updates, no. Parang may mga times ako po ay umiinom ng gamot. Oo, para makatulog. Kasi minsan sa trabaho talaga namin, hindi namin maiwasan kabayan ka updates na na nasisira po yung aming yung aming body clock dahil nga po syempre hindi sa naiinisi ako, no, pero hindi naman sa syempre trabaho 'to kabayan, ka-updates kayo naman. Hindi naman sa nag-aano ako, pero siyempre, we have to understand, no, na may mga kliyente na magpapatawag o kung kamusta yung kanilang property, 'di ba? May mga kliyenteng parang ah, biglang magpapa-open ng meeting. Ito yung tinutukoy ko mga after sales, hindi yung mga Zoom meeting natin. Though may mga Zoom meetings naman, biglang magpapatawag ng Zoom, kalagitnaan ng madaling araw, tulog ka pa, biglang tutunog yung phone mo, and that's okay, no? Kasi syempre parang wala kaming parang hindi naman kami 8 to 5 kabayan ka updates, no? So may mga pagkakataon na ah, walang pinipili yung oras ng aming trabaho. So, minsan hirap talaga ang tulog namin kabayan ka-updates, no? So, ako talaga, ang pampatulog ko nga po kabayan ka-updates talaga ay yung may iniinom akong pampatulog na nabibili ko mismo sa health options. Ayan. Diyan mismo sa Mega Mall. Effective ba? Oo. Kasi before, ako, Sleepasil. Pero eto, sinubukan ko, nakalimutan ko yung gamot sa kusina. Pero yung siya, parang may flavor na strawberry flavor. So, iniinom ko nga siya kabayan cup dito. Tapos, medyo napapahilig ako sa mga documentaries. Ayan. So, yan yung ating mga pinapanood. Yan, yung mga documentaries sa Netflix, ganyan. Kasi, parang may mga times na talaga, nakakatulog ako kabayan ka updates kapag nakakapakinig nga po ako ng mga documentaries. Oo. Yung mga crimes, ganyan. Pero sabi nila sa survey daw, pag mahilig ka daw manood ng mga ganun-ganun, medyo prone ka daw sa may possibility daw na baka daw maging maging masamang tao ka, yung tipong papatay ka ng tao, ganyan. Pero kasi kabayan ka updates, parang lang talaga ako, parang iba kasi yung iba yung pagkakalatag ng kanilang mga documentaries. Talagang ah, minsan hindi na dadaan sa music, parang lalo pag mga ini-interview, ganyan, yung ini-interview walang music, typical na parang lang, na nagsasalita lang siya. Ang sarap pakinggan, parang talagang habang kinakwento niya yung totoong nangyari, parang feeling mo andun ka mismo sa eksena, nakakamdaman mo yung emosyon ng taong involved, 'di ba? So yun nga kabahan ka, beats parang lalo yung ang inaabangan ko yung yung worst housemate or worst roommate. Parang in 2 days ata magsi-showing na nga kabahan ka updates. So mga ganun, ang mga pinapanood ko yung mga crimes, yung mga may pagka-stalker ganyan. Tapos yung mga yung mga ganung mga documentary. Pero may mga times na yung Food Asia, ayan, pinapanood ko yan. O yung mga Street Food Asia, o pinapanood ko yun kabayan ka updates, no?
At marami pang iba. Kumbaga, yan yung mga ating mga relaxation, no? Yung mga documentaries because I love documentaries talaga. Sobrang, pag mga documentaries kasi mga pinapanood mo, parang finifeed niya yung mind mo. Okay? So, hindi ka, parang, kahit pa paano may mga natututunan ka. Kumbaga, may mga rin, may mga kanya-kanyang kwento din. 'Di ba? So, ganun kabayan ka updates. And, nakakailang episode ako diyan. Wala akong hilig sa mga mga Korean novela or ano. Kasi medyo ako one time, parang hindi naman na-depress kaya lang parang hindi ko hindi ko maiwasang hindi siya maisip. Hanggang sa school dala-dala ko siya kabayan ka updates. I don't know if you are familiar with I think Japan Japan series to. Hindi to Korean novela. Yung One Liter of Tears. Tama ba? One Liter of Tears ba yun? Oo. Ito ba yung parang may sakit na estudyante? Parang ganun siya. So, teka nga muna, parang baka sabihin nag-iimbento ako. Kasi I'm sure i-google nito. Oo, teka lang. Oo, eto nga yun, One Liter of Tears. Ayan, Japanese mismo yung sa Japan mismo galing yung movie. So dito talaga kabayan Kapdits medyo na ako dito. Hindi ko maiwasang, hindi maisip siya. Kasi sobrang nakakaiyak talaga yung palabas na yan. So, sasabi ko from that time, parang hindi na manood ng Korean novela talaga. Or yung mga ganyan-ganyan mga tema. Ang pinaka na-enjoy ko, yan yung Baker King o yung Shining Inheritance na ipapalabas ulit sa GMA7. Oo. Ba't ko na-promote? Bida ba ako dun? Oo. So, parang lang ako, parang nahook ako doon sa mga ganong team. Siguro mga inspirational movie or show, pero yung mga sobrang drama talaga na talagang hindi ko kaya. Oo, kabayan ka updates talaga. So far, yun na lang talaga yung mga napapanood natin, yung mga documentaries kapag wala tayong work, kapag wala tayo, or pampatulog, ayan. Kaya kong tumapos ng dire-diretsong 4 na episode. Kasi aabangan mo talaga. Okay. Nako, kabayan ka update sa lahat po ng mga hindi makatulog dyan. Ayan. Sana po sinasamahan nyo nga po ako ngayon. Ayan. Baka dito, di ba? O makakatulog ka na. Katulad itong nag-PM sa akin na ayaw niyang pangalanan ko. Pero parang natin pa akong pangalanan ko. Oo. Kasi parang hindi ko alam. Parang feeling ko nababastos ako. Kasi pampatulog nga po niya ito. Pero yun kabahan ka, please, ayan, sa lahat po ng mga hindi nakakatulog dyan, ayan, pakinggan nyo rin po ang ating podcast. At kung nakatulugan nyo na nga po yung podcast ko, edi paggising kayo, pag pupunta kayo ng trabaho, habang kayo po ay nasa biyahe, pakinggan nyo po ang ating podcast. Marami tayong pag-uusapan, marami tayong mapagkukwentuhan. Kinig po kayo ng ating podcast.